Maayong adlaw mga igsuon. No, kini ang ikaduha nga online word and prayer gathering nato as a church. Og nalipay ako nga magkauban-uban ta. At the same time, naguol ta kay daghan ang nag-antos sa tibuok kalibutan. Sa sitwasyon karon, more than 660,000 nga mga tao ang infected sa coronavirus sa tibuok kalibutan. 31,000, more than 31,000 ang namatay na mahitungod sa sakit, mahitungod sa virus, sa coronavirus. Og tibuok nga mga syudad, tibuok nga mga nasod gi-lockdown. Bilyones nga mga tawo ang nawad-an og mga trabaho, nawad-an og panginabuhi, income. Ang populasyon sa tibuok kalibutan karon 7.8 billion og tanan gyud. All the people of the world, 7.8 billion people worldwide. Nahadlok, nabalaka, naguol, pag-ayo, na-depress, confused, o walay na ibalo kanus mahuman ang pandemic sa COVID-19. Kana physical nga kondisyon sa tao, apil na gihapon ang mental, emotional, psychological nga kondisyon sa mga tao. Oh, grabe gyud, no? Now, if we look at the spiritual condition of the world, no, ang spiritual nga kahimtang sa tibuok kalibutan, maguol gihapon ta. Ngano ang populasyon ningon nako sa tibuok kalibutan 7.8 billion. 5.6 billion sa mga tao sa tibuok kalibutan dili Kristohanon. Sa mga dili Kristohanon, 1.8 billion ang mga Muslim. 1.1 billion ang mga Hindu o 500 million ang mga Buddhist. Now, ang professing Christians, 2.4 billion. Praise God. Apan, more than 1.7 billion sa mao nga mga professing Christians, no? 1.7 billion. Nominal man gyud ang pagka-Kristohanon. Buti pa sabot, Kristohanon lamang sila sa pangalan, apan wala nila gikinabuhi, no? Wala nila gi-apply, wala nila gi-practice sa ilang kinabuhi ang Kristohanon nga pagtuo. Buti pa sabot, gitawag nila nga Kristohanon ang ilang kaugalingon, apan nagpadayon sila sa pagpakasalat. Nagpatayon sila sa pagsupak-supak sa mga pulong o balaod sa Dios. So sa tibuok kalibutan kanamang yung born again, di ba maormang gyud ang luwas, no? Sa Juan 3, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Ganun man gitawag nato nga regeneration or born again. So ang born again Christian gyud, Kristohanon nga mga na born again by the Spirit of God and the Word of God, about 620 million lamang. Kagamay, no? So kung ang Ginoong Hesus mobalik karon, more than 7.3 billion nga mga tao ang maimpyerno. Again, more than 7.3 billion nga mga tao ang maimpyerno. Mao nga naguol ta. Ug mao gyapon nga nagseryoso ta. Karon tan-awon nato sa paglawom, di ba? Of course ang Ginoo ang paglawom. Ang Ginoo ang paglawom sa tanan. Pero kinsa ang gamiton sa Ginoo? Siyempre ang church. The church is the body of Christ. Ang church ang lawas sa Ginoong Hesus, ang instrumento sa Ginoong Hesus. Gamiton niya
para sa kaluwasan sa mga tao, mawalihan sa maayong balita, masangyawan sa maayong balita ang mga katawhan sa tibok kalibutan. Ang church ang iyang gamiton to make disciples of all nations. Ingon pa sa Ginoong Hesus sa Mateo 28. Apan unsang sitwasyon sa church? Many churches are dry. Daghan nagsara na gyud. O magsara pa, mas naapagihapoy, daghan nang nagsara o naapagihapoy mga magsara pa. O daghan ang gahawa, no? Kabiyaan nila ang church or hapit na mo biya sa church. Hapit na mag balhin og relihiyon, mahimong hapit na sila mahimong dili Kristohanon. Ila ng isalikway ang Ginoo, ila ng isalikway ang church. So unsa ang kinahanglan nato? Na kinahanglan ta sa supernatural ministry sa Holy Spirit. Kay dili kini mausab sa tao. Ang sitwasyon dili mausab sa tao. Ang problema sa church dili masolve sa tao. Ang mga tao nga dili paluwas, dili sila maluwas pinaagi sa atong abilidad o pinaagi sa atong mga buhat. Maluwas sila pinaagi lamang sa gahom sa Espiritu Santo. Sa grasya o gahom sa Espiritu Santo. So duha ang kinahanglan. Number 1, kinahanglan og reformation o revival sa church, sa mga church sa tibok kalibutan. Unsa ang reformation? Kausaban. Kausaban sa doktrina, kay daghan ang mga sayop nga doktrina. Dili healthy nga mga doktrina, dili makatabang, dili makaayo nga mga doktrina nga gitudlo sa mga churches. Kaduha, ethics, so doctrine or teachings. Kaduha, ethics or lifestyle. Daghang mga Kristohanon wala nila gikinabuhi, wala nila gi-practice, gi-apply, gi-practice ang pulong sa Dios sa ilang matag adlaw nga kinabuhi. So kinahanglan og reformation or kausaban sa kinabuhi og lifestyle sa mga katawhan sa Dios, sa mga Kristohanon. Ikatulo, reformation sa ministry, sa mission. The way we do ministry, the way we do mission. So, 3 things nga kinahanglan og reformation og revival. Doctrine, ethics, and ministry. Ang kausaban sa reformation og revival, reformation is pagporma otro, di ba? Reformation. Pagporma otro, pagporma usab. Ang revival, utro gihapon siya, pag-utro gihapon, pag-usab gihapon, pero sa revival, di ba? Revival, revive. So vive sa Latin means life. So revival means relifing, no? Relife. Nga mahimo na pud buhi ang church, dili lang siya mapurma na usab according to the Bible, sa doktrina, sa ethics o sa ministry, kundili mabuhi ang church o buti pasabot, dili siya boring, dili siya dry, but full of life, full of the Holy Spirit, full of the presence of God and the power of God. So kaning reformation and revival of the church will then be essential, significant, necessary aron mawalihan ang mga katawhan. Mo spread ang gospel. And by the grace and power of the Holy Spirit, atong paglawom nga ang evangelism o ang ministry sa church will result in a great awakening. Ang pagpukaw, mapukaw ang mga tao
Mapukaw ang mga tao. Karon ang mga tao ingon sa Bible gibutaan sa demonyo. 2 Corinthians 4:4. Ang mga non-believer gibutaan sa gibutaan ni Satanas. So kinahanglan nga mapukaw ang mga tao. Awakening. Patay sila, kinahanglan mabuhi ang mga espirituhanon nga mga patay. And then there will be salvation. Maluwas ang mga non-believer. So through the Holy Spirit's supernatural ministry, duha ang resulta: reformation and revival in the church and the awakening and salvation of non-believers. So kanang kinahanglan nato, it's supernatural ministry. Kay dili kini mahimo sa taon sa ingon sa Bible, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Naana sa book of Zechariah. The book of Zechariah in the Old Testament. Not by power nor by might, but by the Spirit of the Lord. Now, dito sa Exodo 17, verses 8 to 16, kaya dapat ma-remind ta karon, and this is the message of God to us today. Christianity is supernatural. Christianity is supernatural. Yes, na siya natural aspects. Like karon, this is natural. Nagwali ko, na internet, na recording, gi-record na ako ang akong wali sa iPhone o sa laptop. Both of them, gigamit na ako, na ay hayag. Physical ko nga tao, physical ka mo diha nga nag-watch party together with me and the rest of the church and si Kuya Junjun, family and everybody. Those are natural things, no? Pero beyond this natural nga gibuhat nato is the supernatural ministry of the Holy Spirit, ug naa diha ang atong paglawom. Kay bisag unsahon na ko guwali sa inyo, bisag unsahon namo ni Brother June nga magwali kaninyo, kung dili magbuhat ang Espiritu Santo, walay maluwas, walay mamaayo, walay non-believer nga maluwas, ug walay believer nga malig-on ug motubo aron mahisama ni Kristo sa iyang karakter ug kinabuhi. Thank God, Christianity is supernatural. Christianity is first and foremost supernatural. Sa Exodo 17, versikulo 8, paingon sa 16, we read about the Amalekites ug ang mga Amalekita. Giatake nila ang mga Israelita. Ug ang mga Israelita, mga ulipon sila gikan sa Ehipto. Wala sila'y gahom, wala sila'y abilidad. They have no ability to defeat the Amalekites. Kay dili pa sila organized. Bag-o ra sila nga nakagawas gikan sa Ehipto. Ug tuwa sila karon sa disyerto, padulong sa yuta nga saad. O giatake sila. Gusto sila nga mapildi o masakop sa mga Amalekitas o sila dayon himuon nga mga ulipon nila. So naghilak sila, nagampo sila sa Ginoo. Og ingon sa Ginoo, Moises, adto dito sa bukid, dad-a si Aaron, dad-a si Hur, imong iisa ang imong kamot og kung imong iisa imong kamot, magbuhat ako aron ang mga Israelitas nga gilid ni Joshua magmadaugon sila. Ug mao kini ingon sa Exodo 17 versikulo 11. Exodo 17 versikulo 11 sa English. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning.
But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. Exodo 17, versikulo 11. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. So wala nakadepende ang kadaugan o pagkapildi sa mga katawhan sa Dios sa abilidad ni Joshua o sa mga sundalos sa Israelitas. Again, wala nagdepende ang kadaugan o pagkapildi sa mga Israelitas sa gahom o abilidad ni Joshua o sa mga sundalos sa Israel. Nakadepende kini sa Dios. Amen? O gigamit sa Dios si Moises. Whenever he lifted his hands, the Israelites were winning. When he lowered his hands, they were losing. So the battle is first of all spiritual. Of course, physical ang gihapon ni Moises nga giisa niya ang iyang kamot. Pero with that is what God used. Pero dili ang pag-isa sa kamot ni Moises ang naghatag og kadaugan sa mga Israelitas. Ang Ginoo ang naghatag sa ilaha sa kadaugan. Pero ang pagbuhat sa Ginoo commensurate sa kamot ni Moises. Kung giisa ang kamot ni Moises, nagdaog sila. Kung gibaba niya ang iyang gilower niya ang iyang mga kamot, then napildi sila. So I believe that this is a symbol of prayer. When God's people pray, God works, and the people of God win. But when God's people do not pray, God does not work. So, ang Ginoo man gyud, no? Mahimo niya bisag unsa. Whether we pray or not, God will do and can do what He wants to do according to His holy will. Pero iyang gidecree man gyud, no? God has decreed. Mao kining gitudlo sa Bible. God has decreed that He uses the prayers of His people. Gidecree sa Ginoo nga gamiton niya ang mga pag-ampo sa iyang mga katawhan. Prayer is a means of grace nga gigamit sa Ginoo to accomplish His holy will. Now, kinsa si Moises, right? Kita ba mga Moises bata? Well, ang tubag ana, no, dili kita si Moises, o yes, we are also Moses, or we are like Moses. Kay sa New Testament mangyod, ang new Moses si Jesus. Jesus is the new Moses. Now, kay si Moses diri, he's the leader of Israel. And we are not the leader of the church. We are not the head of the church. I am not the head of the church. Kinsa ang ulo sa church? Si Jesus. So Jesus is the new Moses. Jesus is the new leader. Right? He's our great teacher and great prophet. Our new Moses, si Jesus. Ug unsa ang iyang gibuhat karon? Asa siya karon? He is seated at the right hand of God. And He intercedes for us. Ingon sa Bible. Wala nag-undang. He does not stop praying and interceding for us at the right hand of God. Praise the Lord. Walay hunong ang pag-ampo sa Ginoo para sa ato dito sa tuo nga kamot.
sa Amahan. Praise the Lord. Now, that's why, no, we are not Moses. Jesus is our Moses, our new Moses. Pero at the same time, yes, we are Moses, or better yet, we are like Moses. Diba? Dili kita si Moses, pero pareho ta ni Moises. Kaya nga no, we are united to Jesus Christ by faith. Diba? Pinagi sa pagtuo na hiusata sa Ginoong Hesus. And so, ang tanan nga iya sa Ginoong Hesus na himong ato na. O ang tanang ministry sa Ginoong Hesus na himong ministry na gihapon nato. And so, si Jesus is our great intercessor, our great prayer warrior, right? At the same time, we are united to Jesus by faith, na hiusatan ni Kristo pinagi sa pagtuo. Therefore, we are also intercessors with Jesus. Kita gyapon mga prayer warrior kauban sa Ginoong Hesukristo. That's why the Bible says, pray. Right? Jesus said, ask, it shall be given unto you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened for you. Nakapaghapon sa James. Somewhere in the book of James, the epistle of James. Ingon ni James, this is the word of God, dili lang si James, right? Ingon sa pulong sa Ginoo dito. You have not because you ask not. Wala ka makadawat, mahitungod kay wala manggod ka nangayo. So we need to pray. Kung dili ta magampo, wa tay madawat gikan sa Ginoo. Pero kung mangayo ta, tagaan ta sa Ginoo. Kung mangita ta, makakita ta, makaplagan nato ang atong gipangita. O kung magtuktok ta sa pultahan, sa langit, ablihan sa Dios ang pultahan. Amen? Kung saan pangayoon nato, ihatag sa Ginoo. In fact, ingon sa Ginoo, kung imong sultihan ang bukid nga muhawa gyud. Now, that's not literal. That's symbolic. That's a figure of speech, a metaphor. Pero ang point being, kung kita nga mga tumutuo kung sa Ginoong Hesus, no, mga tumutuo ta sa Ginoong Hesus, kung magampo kita, mangayo kita, bisag imposible pa ang atong gipangayo, ihatag yun sa Ginoo. Nothing is impossible with God. Hanapay sa istorya sa 2 Chronicles. 2 Chronicles chapter 20 verses 1 to 30. Wala na sa kamingawan ng mga Israelitas, tuwa na sila sa yuta nga saan. And naay mga pila nga mga nasod nga naghiusa og ilag dayong gisugod, no, attack nila. Nagmarcha na sila padulong sa Israel og ila ng sakupo ng Israel og iya lang aron mapildi nila, gusto nila mapildi nila ang Israel og magamahan nila ang Israel og mahimo nilang mga subject ang mga Israelitas. So in 2 Corinthians chapter 20 verses 3 and 4, no, the whole passage, no, tibuok passage na sa 2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 30. Pero pila ra ka verses, ang mga importante lang nga verses ang atong, importante man tanan ng verses, pero ang pinaka-importante sa ila para sa atong message karon, maura atong basahon. So first is 2 Chronicles 20 verses 3 and 4. Ug mao kini ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord. Na alarma si Jehoshaphat. Ug mao kini ang iyang gibuhat, no? Nag-resolve siya. Naghimo siya resolution niya, murag New Year's resolution, pero dili New Year, pero mahitungod kay dunay gira. No? Og sakupon gyud sila, no? Sa mga dautan nga mga nasod nga nagpalibot nila. So he resolved to inquire of the Lord. Okay, number 1, nga gibuhat ni Jehoshaphat, nga hari.
He inquired of the Lord. Meaning ana, adto siya sa mga pari, unsa ang sulti sa pulong sa Ginoo bahin sa atong sitwasyon karon. Unsa ang pulong sa Ginoo para sa ato. So ato siya sa pari and gi-search nila ang Torah, ang Old Testament. Ang scriptures nga naa sa ilaha mga pulong sa Dios. Og didto gikan ang pulong sa Dios para sa ilaha. But they also had prophets. Naagihapon sila yung mga prophet, and those prophets spoke the word of God for the Israelites. So that's how they inquired of the Lord. No? Pero inquiring of the Lord just means nangita sila sa pulong sa Dios. Gisusi nila, consult nila ang pulong sa Dios through the priests and the prophets. That is what we do today, right? Kung natay problema, dapat mauuna natong buhaton to inquire of the Lord. Unsa ang sulti sa Bible? So we read the Bible. We study the Bible by ourselves, and also sa church, and also sa mga Bible study o mga small group. And we ask pastors and mature Christians, nga ako'y problema. Pwede ba ka makashare sa ako bahin sa pulong sa Ginoo? Unsang sulti sa Bible bahin sa akong sitwasyon? Unsa ang sugo sa Dios para sa ako? Ginasugo sa Dios para sa ako. What does God want me to believe? And what does God want me to do? Aron masulbar ang akong problema. That is inquiring of the Lord. So Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord. Verse 3, gihapon. 2 Chronicles 20 verse 3. And he proclaimed a fast. Nag-fasting sila for all Judah. Nag-fasting sila. And what is fasting? There it's connected to inquiring of the Lord and seeking help from the Lord. Seeking the Lord Himself. Akong basahon ng tibok. Okay? 2 Chronicles 20 verse 3 and 4. Alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. The people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek Him. Inquired of the Lord, fast, seek help from the Lord, seek Him. So, we inquire of the Lord by going to the Bible and letting God talk to us through the Bible. And we do that as individuals. Buhaton nato as individuals, tagsa-tagsa, and also as a church. With the guidance and the teaching and the counsel, biblical teaching sa mga pastor, mga elders, o mga leaders, mga mature Christians. But then we also fast. Kinahanglan gihapon na mag-fasting. Fasting is desperate prayer. Ang fasting pagpakita nga seryoso ta. Wala na ta nagtiaw-tiaw, wala na ta relax. Seryoso na ni. Basta mag-fasting ta, seryoso na ni. Ug kaning sitwasyon nato karon seryoso kayo mga igsoon. Kinahanglan na gyud ta mag-fasting. Grabe na ni, imagine more than 660,000 nga matawo sa tibok kalibutan na infect sa coronavirus. Close to 31,000 people namatay na. And the numbers continue to grow. Nobody knows. Kanus amahuman ang pandemic. O bilyones nga mga tao na wad-an og trabaho, negosyo, panginabuhi, og income. And then, nahibalo na ta karon. Kung moabot di ay ang Ginoo karon,
more than 7.3 billion people moadto gyud sa impyerno. Maimpyerno gud sila kay dili man sila mga tinuod nga mga tumutuo ni Jesus. Dili sila dili sila mga tumutuo ni Kristo. Daghan even sa mga Kristohanon, gitawag nila nga Kristohanon, ilang kaugalingon nagpadayon sa pagpakasala. So dili sila tinuod nga mga tumutuo ni Kristo. Taphaw lamang og paruingnon sila nga mga Kristohanon. They need to repent and have true faith in the Lord Jesus Christ aron sila maluwas. So, this is a time to inquire of the Lord and to fast and then to pray, to seek help from the Lord. Mangayo ta sa Ginoo. Mangayo ta nga tabangan ta niya. We need to seek help from the Lord. And not just seek help from the Lord, seek Him. Mangita ta sa iya mismo. And now that is related now to inquiring of the Lord. Seeking Him. Pangitaon nato ang Ginoo. Now, ang resulta mao ni verse 14. 2 Chronicles 20 verse 14. Then the Spirit of the Lord came on Jahaziel, son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, the son of Mattaniah, a Levite and descendant of Asaph, as he stood in the assembly. So kaning si Jahaziel nga descendant ni Asaph nga most probably si Asaph nga naghimo og daghang mga salmo. Di ba? A Psalm of Asaph. Mabasa nato sa mga salmo, no? Kaliwat siya ni Asaph, kaning si Jahaziel. Og siya napuno sa Espiritu Santo. The Holy Spirit came upon him. And then nagsulti siya. 2 Chronicles chapter 20 verse 15 and 17. Napuno si Jahaziel nga napuno sa Espiritu Santo, gigamhan sa Espiritu Santo. Nagsulti siya, ingon niya, do not be afraid or discouraged. Do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God's. The battle is not yours, but God's. You will not have to fight this battle. Take up your positions, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Go out to face them tomorrow. So, go face them tomorrow. Pero, the Lord will be with you. At tubangon gyapon sila. At tugyapon mo sa ilaha. Pero the battle is not yours, but God's. The battle is the Lord's. Ingon niya, you will not have to fight this battle. Dili ka mo makigubat. Instead, ang Ginoo ang makigubat para ninyo. You see? The biblical faith is supernatural. The biblical faith is supernatural. Now, kung supernatural sila sa Old Testament, how much more sa atong panahon sa New Testament? Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ingon sa Hebreo 13, si Ginoong Jesus pareho siya, wala siya mausab. The same yesterday, kaniadto, karon ug hangtod sa hangtod. Wala mausab ang Ginoo. Ug ang Kristyanismo wala gihapon mausab. Ang biblical faith sa Old Testament supernatural, ang biblical faith, ang Christianity sa New Testament
supernatural og hangtod karon ang Ginoo supernatural og ang Kristyanismo supernatural gihapon. Wala mausab ang Ginoo, wala mausab ang pagtuo nato, ang Kristyanismo nga pagtuo wala mausab. Ang kinabuhi nga Kristohanon wala gihapon mausab. It's the same yesterday, today, and forever. So mao kining gibuhat dayon ni Jehoshaphat, no? 2 Chronicles chapter 20 verse 21. 2 Chronicles chapter 20 verse 21. After consulting the people, kaning gibuhat ni Jehoshaphat, no? Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness as they went out at the head of the army. So na ay army. Pero ang nauna, dili ang mga naghawid og mga armas, og mga sundang, espada, bangkaw. Kundili ang nag-una gyud ang praise and worship team. They went out at the head of the army, kaning mga awit og nagdaig sa Ginoo. Naguna sila and they were singing. Okay, ilang giawit. Give thanks to the Lord, for His love endures forever. Give thanks to the Lord, for His love endures forever. Magpasalamat ta sa Ginoo, mahitungod kay ang iyang gugma walay katapusan. Ang iyang gugma nagpadayon para sa ato hangtod sa kahangturan. And then verse 22 and 23. As they began to sing and praise the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir, and they were defeated. Napildi ang mga kalaban sa mga katawhan sa Dios. Not dili pinagi sa pagpakigubat nga pisikal. Dili pinagi sa mga espada, bangkaw ug mga sundang ug mga armas nga sa kalibutan og pisikal nga mga armas. Napildi ang mga kaaway sa mga katawhan sa Dios, pinaagi sa pagdaig o pag-awit, pagpasalamat sa mga katawhan sa Dios para sa Ginoo. The biblical faith is supernatural. The biblical faith is supernatural. Now, mao kining nahitabo. The Ammonites and Moabites, mao kining nahitabo how they were defeated. Unsa nga napildi ang mga gamhanan nga mga sundalos ug mga army nga nag-attack sa mga nag-atake sa mga katawhan sa Dios. The Ammonites and Moabites rose up against the men from Mount Seir to destroy and annihilate them. Ang mga Ammonitas ug ang mga Moabitas, they rose up, nakigubat sila against sa mga katawhan nga gikan sa Mount Seir. Og ila silang gipampatay, og ila silang gihurot. So ang mga tao, mga sundalos nga gikan sa Mount Seir, nahurot na. Og ang nakigubat sa ilaha, ang mga Ammonitas ug ang mga Moabitas. So mao ning buti pa sa word nga ambush. The Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir. Buti pa sabot, nag-move ang Ginoo nga sila nag-away-away sila og nakigubat sila against sa matag isa. Instead unta nga sila nagtipok, nag-unite aron makigubat sa Israelitas og pildihon nila mga Israelitas, pangpatyon nila mga Israelitas og ila dayon
silang hutdon. Pero instead nga Israelitas, sila hinuunang nag-away. So ang mga Ammonitas ug mga Moabitas, nakigubat sila, gipampatay nila o gihurot nila ang tanan nga mga sundalos nga gikan sa Mount Seir. And after, mapaningingon diha sa verse 23, after they finished slaughtering the men from Mount Seir, they helped to destroy one another. Kuha niya? Moabitas, Ammonitas, suddenly, nakigubat sila sa mga sundalo sa Mount Seir, o gihurot nila, gipampatay, gipanghurot nila mga sundalo sa Mount Seir. And then after that, sila na pud ang nag-away-away. They destroyed one another. So, pag-abot sa mga sundalo sa Huda, ug mga praise and worship, the Levites, mga nag-awit, mga tao nga nag-awit gikan sa Huda, nag-praise and worship. When the verse 24, when the men of Judah came to the place that overlooks the desert and looked toward the vast army, they saw only dead bodies. Ano lang nila nakita? Mga patay nga mga lawas. They saw only dead bodies lying on the ground. Maningingon sa verse 24, no one had escaped. Nahurot sila tanan. No one had escaped. Hurot gyud sila tanan. Ang tanan nga nagmarcha, nga nagtuyo, nga mo atake, nagmove nga mo atake, mo pildi, mo patay, o mo annihilate, mo hurot sa mga Hudyo, sila ang nagpinatyanay, o nahurot silang tanan. Walay bisag isa nga nasugatan, nasamaran, o namatay sa mga katawhan sa Dios. So, this is how we fight in the battle of the Lord. And remember, sa atong panahon garon, ingon sa Efeso 6, we wrestle not against flesh and blood, but against powers and principalities. Dili mga tao ang atong kalaban, kundili mga demonyos. Again, dili mga tao ang atong mga kalaban, kundili mga demonyos. Si Satanas ug ang mga demonyos ang atong kaaway. And so, our weapons are spiritual. Ingon sa Bible, not carnal. Dili fleshly, dili worldly, kundili spiritual ang atong mga hinagiban, ang atong mga armas. So, what do we learn from the people of God? Sa Old Testament, mao kini ang first things, mga una nga mga butang sa Kristohanong kinabuhi og ministry. Number 1, God's Word. Inquire of the Lord. Inquire of the Lord. The way we do that, again, ablihi ang Bible. Read the Bible. Ask God. Pangayoon ang Ginoo nga musulti siya sa imong kasing-kasing. Musulti siya sa imo. Magsulti siya sa imo pinaagi sa Bible. And then, magsulti siya sa imo pinaagi sa Bible, and then pwede gihapon nga you ask a pastor or a mature Christian brother, sister nga tagaan kanyag counsel, advice gikan sa Bible. So, God's Word. Inquire of the Lord through His Word sa Bible. Number 2, have faith in God and have faith in His Word. Number 3, prayer and fasting. Kinalang yun ta. Dili lang prayer, but fasting. Himuon na po nato nga regular part sa atong Kristohanong nga kinabuhi ang fasting.
And we will learn more about fasting sa mga musunod na mga panahon. And then praise and worship is very important. And then finally, magpadayon ta sa pag-evangelize ug paghimog mga disipulos. Look, Acts 26 verse 17 to 18. Mao kini atong mission. Dili lang ni para kang Apostol Pablo o para sa early church. This is for everybody, for all Christians. Look, mao kini ang mission nato as the people of God, the church sa atong panahon karon. Acts 26:17 to 18. Ingon sa Ginoo, I am sending you to them. I'm sending you to the non-believers to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God. Ato ning i-obey. And we cannot do this. We cannot open people's eyes. We cannot turn them from darkness to light. We cannot turn them from the power of Satan to God kung dili ta mo practice sa mga spiritual disciplines. Kinahanglan gyud ta og spiritual disciplines like katulagi God's word, faith in God and His word, prayer and fasting, praise and worship, and then evangelize and make disciples. Only through these things that we can maablihan gyud nato ang mga mata sa mga non-believer ug ato sila dayong i-turn, ibalhin. Right? From the power of Satan to God. Mag-ampo kita. Ginoo, salamat sa imong pulong. Lord God Almighty, we give you praise, we give you thanks. Salamat sa good news. You are real. Tinuod gyud ka, Ginoo. Buhi gyud ka nga Dios. Thank you, O God. Salamat, Ginoo. And you are supernatural. You are our supernatural God. Salamat kayo, Ginoo. Tabangi kami, O Dios, nga kami masaturate sa imong Espiritu Santo. Mapuno sa Espiritu Santo sa matag adlaw. Ug kana mahitabo lamang as we commune with you, our God, our one God, Father, Son, and Holy Spirit. Nagkinahanglan nga mo commune kami kanimo. So nagkinahanglan kami nga sa imong pulong, kay pinagi sa imong pulong, Ginoo, ikaw magasulti sa amo. Help us to saturate ourselves with your word. Help us to feed on your word. Mukaon kami sa imong pulong sa matag adlaw, Ginoo. Then Lord, tuohan ka na mo. Mutuo kami, tabangin kami nga, mutuo kami sa imong mga pulong. Magsalig kami sa imo o sa imong mga pulong. And then help us to pray. Help us to fast. Lord, mangayo kami sa imong tabang sa matag adlaw. And then mag-fasting kami, Lord. Aron ipakita sa imo nga seryoso kami sa imong pulong. Seryoso kami sa among relasyon sa imo. Seryoso kami sa misyon nga gihatag nimo sa amo. Help us to fast. Then help us to praise and worship you. Lord, dili dry nga pag-praise and worship ug pag-awit kun dili, Lord, gikan gyud sa among kinasuluran. And we will praise and worship you not just on Sundays, but every day. And then, Lord, help us to evangelize and make disciples. Labi na karon. Help us to evangelize and make disciples. Kay daghan kaayo ang mga nagdaot. Daghan kaayo ang mga nawad-an og trabaho. Daghan kaayong nahadlok mahitungod sa coronavirus. Nahadlok mahitungod sa recession, sa economic collapse, sa tanang mga nasud. Daghan ang nahadlok, daghan ang nabalaka, daghan ang na-depressed. Help us to rise up, reach out to them with the love of God, the love of Jesus, and reach out to them with the gospel of God.
And then tabahin kami that we will make disciples. Lord, help us. Among gisalig, gi-offer na pod ang among mga kaugalingon sa imo. And now, Lord, we pray sa mga nagdaot. Kung doon ay mga nagdaot sa among mga pamilya, Lord, I pray for that person in the name of Jesus. Heal that person by the power of Jesus. Lord, that person, Lord, imong ibubo sa iyaha ang imong Espiritu Santo ug gahom. Og ayuhan nimo siya, Lord. Yes, Lord, ay mugamit ka og milagro or mugamit ka og doktor, medisina, og mga therapy, mga tambal. Lord, we pray that you will use whatever it is that you desire to use to heal that person. And also, Lord, we pray that you would perform a miracle. Maghimo ka og mga milagro, Lord God. Aron maayo ang mga nagdaot, maayo ang mga nagmasakiton. The same thing sa mga nagkinahanglan og trabaho, probisyon, pinansyal. Lord, in the name of Jesus, nagampo ako nga ikaw gyud ang magbuhat, ikaw gyud ang maglihok, Ginoo. Provide for your people, O God. Supernaturally provide for your people. We pray for non-believers. Para non-believers sa among mga pamilya, Lord God. Lord, let them hear the gospel of Jesus. Ablihi ang ilang mga hunahuna o kasing-kasing, ablihi ang ilang mga kalag, Lord God, na mangita sila sa imo o mo desire sila sa imo, Lord God. Salamat kaayo, O Dios. Salamat kaayo, O Dios. We give you praise. We give you thanks. Save people. And then, Lord, ang church imong i-reform o imong iporma usab according to your word sa doktrina, sa kinabuhi o sa ministry. And then, Lord, let there be a great awakening, a great work of salvation by your gospel and by your Holy Spirit. Let thousands upon thousands, Lord God, ng mga dili pa Kristohanon, mahimog yun silang mga tumutuo ni Kristo ug maluwas sila pinakaagi sa pagtuo sa Ginoong Hesukristo. Salamat kaayo, Ginoo. We give you praise, we give you thanks for all your goodness and mercy. In Jesus' name, amen and amen. God bless you, mga igsoon. Let us continue to study God's Word individually and together. Let's continue in faith, in prayer and fasting, in praise and worship every day sa atong mga balay, and then evangelizing, sharing the gospel, and making disciples. God bless you. Amen.